Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang ito ng pagbabasa ng Biblia for this year. At ngayon po ay day 131 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Chronicles chapter 28, 20 taong gulang si Ahaz nang magsimulang maghari at naghari siya ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi siya tumulad sa mga ginawa ng kanyang ninunong si David at dahil dito'y hindi siya naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Sa halip, ang sinundan niya ay ang mga halimbawa ng mga hari ng Israel. Nagpagawa siya ng mga metal na rebulto ni Baal. Nagsunog siya ng insenso at nag-alay ng mga handog na susunugin sa libis ng Ben-Hinnom. Inihandog din niya ang kanyang mga anak na lalaki at sinunog doon, katulad ng mga karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Yahweh nang dumating ang mga Israelita sa lupain. Naghandog siya at nagsunog ng insenso sa mga damba ng pagano, sa mga burol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Dahil dito, ipinatalo siya ni Yahweh na kanyang Diyos sa hari ng Syria. Maraming mamamayan ng Juda ang binihag nito at dinala sa Damasco. Nilusob din siya ng hari ng Israel at halos naubos ang kanyang hukbo. Sa loob lamang ng isang araw ay may 120,000 kawal ng Juda ang napatay ng mga Israelita sa pamumuno ni Haring Peka na anak ni Remalayas. Nangyari sa kanila iyon sapagkat itinakwil nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pati ang prinsipeng si Maasiyas, si Azrikam na tagapamahala ng palasyo at si Elkanah na kanyang kanang kamay ng hari ay napatay ni Zikri, isang mandirigmang taga-Efraim. Bagamat kamag-anak ng mga taga-Israel ang mga taga-Juda, 200,000 kababaihan at mga batang babae at lalaki ng Juda ang binihag nila at dinala sa Samaria. Marami rin silang sinamsam na kayamanan. Si Oded, isang propeta ni Yahweh, ay nasa Samaria noon. Sinalubong niya ang bumabalik na hukbo at kanyang sinabi, "Nagtagumpay kayo laban sa Juda sapagkat galit sa kanila si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ngunit, pinuksan ninyo sila dahil sa abot hanggang langit na ang galit ninyo sa kanila. Gusto pa ninyo ngayong alipinin ang mga lalaki at babaeng taga-Juda at Jerusalem? Hindi ba ninyo alam na kayo'y nagkakasala rin sa Diyos ninyong si Yahweh? Makinig kayo sa akin. Mga kamag-anak ninyo ang mga bihag ninyong ito. Pauwiin na ninyo sila kung hindi paparusahan kayo ni Yahweh dahil sa galit sa inyo." Nang sandaling iyon, may dumating ding ilang pinuno ng Ephraim, sina Azarias na anak ni Johanan, Berekias na anak ni Mesilemot, Jehizkias na anak ni Salum, at Amasa na anak naman ni Hadlai. Tumutol din sila sa ginawa ng Israel at nagsabi, "Huwag ninyong ipapasok sa ating bansa ang mga bihag na iyan. Lalo tayong magkakasala at ito'y pananagutan natin sa harapan ni Yahweh. Marami na tayong kasalanan at lalong magagalit ang Diyos sa Israel." Kaya't iniwan ng mga kawal ang mga bihag at ang mga nasamsam sa pangangalaga ng mga pinuno at ng mga taong bayan. Kumilos naman agad ang mga nabanggit na lalaki upang tulungan ang mga bihag. Ang mga bihag na wala ng halos damit ay kanilang binihisan mula sa mga kasuotang nasamsam. Binigyan din nila ang mga ito ng mga sapin sa paa. Pinakain nila at pinainom ang mga bihag at ginamot ang mga sugatan. Ang mga hihina na may isinakay nila sa mga asno at inihatid sa kanilang mga kasamahang nasa Jericho, ang lungsod ng mga palma. Pagkatapos ay bumalik na ang mga pinuno sa Samaria. Nang panahong iyo'y humingi ng tulong si Haring Ahaz sa hari ng Assyria. Ginawa niya ito sapagkat sumalakay na naman ang mga taga-Edom at natalo ang Juda. Marami na naman nabihag sa kanila. Sinalakay din ng mga Filisteo ang mga bayan sa mga paanan ng mga burol sa kanluran at ang mga bayan sa katimugan ng Juda. Nakuha rin nila ang Bet-Semes, Aijalon, Gederot, Soko,
Timna at Gimzo, pati ang mga nayong sakop ng mga lugar na ito, at sila ang tumira doon. Pinarusahan ni Yahweh ang Juda dahil sa kasamaang ginawa dito ni Ahaz na hari ng Juda at dahil sa kataksilan nito sa kanya. Sa halip na tumulong, kinalaban at ginulo pa ni Tiglath-Pileser na hari ng Assyria si Ahaz. Kaya't kinuha ni Haring Ahaz ang mga kayamanan sa templo at sa palasyo ng hari, sa bahay ng mga opisyal at ibinigay sa hari ng Assyria. Ngunit hindi rin nakatulong sa kanya ang ginawa niyang ito. Lalong nagkasala laban kay Yahweh si Haring Ahaz sa panahon ng kanyang kagipitan. Naghandog siya sa mga Diyos-Diyosan sa Damasco, ang bansang tumalo sa kanya. Sinabi ni Ahaz, ang mga Diyos na mga hari sa Syria ang tumulong sa kanila. Kaya doon ako maghahandog upang ako'y tulungan din. Ito ang nagpabagsak sa kanya at sa bayang Israel. Ang lahat ng kagamitan sa templo ay sinira ni Ahaz. Ipinasara niya ang templo at nagpatayo ng mga altar sa lahat ng sulok ng Jerusalem. Gumawa siya sa bawat lungsod ng Juda ng mga burol na sunugan ng insenso para sa mga Diyos ng ibang bansa. Dahil dito'y lalong nagalit sa kanya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Ang lahat ng nangyari sa pamamahala ni Ahaz at ang kanyang mga ginawa mula sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda at Israel. Namatay siya at inilibing sa Jerusalem, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari ng Juda. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ezekias. 2 Chronicles chapter 29. Si Ezekias ay 25 taong gulang nang maging hari at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Abijah na anak ni Zacarias. Katulad ng kanyang ninunong si David, gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Sa unang buwan ng unang taon ng paghahari ni Ezekias, pinabuksan niya ang mga pintuan ng templo at ipinaayos ito. Tinipon niya ang mga pari at ang mga Levita sa bulwagan sa gawing silangan ng templo. Sinabi niya, makinig kayo mga Levita. Italaga ninyo ngayon ang inyong mga sarili at ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Alisin ninyo ang mga karumal-dumal na bagay sa dakong banal. Nagkasala ang ating mga magulang. Hindi sila naging tapat kay Yahweh na ating Diyos. Kanilang tinalikuran siya at ang kanyang templo. Isinara nila ang mga pintuan sa portiko. Hindi nila sinindihan ang mga ilawan at hindi na nagsunog ng insenso. Hindi na rin sila nagdala ng handog na susunugin sa dakong banal ng Diyos ng Israel. Kaya't nagalit si Yahweh sa Juda at sa Jerusalem at ginawa niyang kahiyahiya at kakilakilabot ang kanilang sinapit gaya ng inyong nakikita. Kaya naman, napatay sa digmaan ng ating mga magulang at nabihag ng mga kaaway ang ating mga anak at mga asawa. Napagpasyahan kong manumpa tayo kay Yahweh ang Diyos ng Israel upang mapawi ang galit niya sa atin. Mga anak, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Kayo ang pinili ni Yahweh na mag-alay ng handog at magsunog ng insenso at manguna sa pagsamba sa Kanya. Inihanda ng mga Levita ang kanilang sarili. Sa angkan ni Kohath, si Mahath na anak ni Amasaiah at si Joel na anak ni Azarias. Sa angkan ni Merari, si Kish na anak ni Abdi at si Azarias na anak ni Jahalelel. Sa angkan ni Gershon, si Joan na anak ni Zima at si Eden na anak naman ni Joan. Sa angkan naman ni Elizaphan, si Simri na anak ni Jeiel. Sa angkan ni Asaph, sina Zacharias at Matanayas. Sa angkan ni Heman, sina Jeiel at Simei. Sa angkan ni Jeduthun, sina Semaias at Uziel. Tinipon ng mga ito ang kanilang kapwa Levita at nilinis ang kanilang sarili ayon sa kautusan. Gaya ng utos sa kanila ng hari, pumasok sila at nilinis ang templo ayon sa kautusan ni Yahweh. Pumasok naman sa loob ng templo ang mga pari at inilabas ang maruruming bagay sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Kinuha naman ito ng mga Levita at dinala sa lebis ng Kidron. Sinimulan nila ang gawain ng paglilinis noong unang araw ng unang buwan at 8 araw nang umabot sila sa portiko. 8 araw pa nilang nilinis ang templo ni Yahweh at natapos nila ito sa 16 na araw ng buwan ding iyon.
Pagkatapos pumunta ang mga Levita kay Haring Ezekias at sinabi dito, "Nalinis na po namin ang templo ni Yahweh, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan doon, pati ang hapag ng mga tinapay na handog at ang mga kagamitan doon." Ang mga kasangkapan namang inalis ni Haring Ahaz nang tumalikod siya sa Diyos ay ibinalik namin at muling inilaan para sa Diyos. Nakalagay na po ang lahat ng ito sa harapan ng altar ni Yahweh. Maagang bumangon si Haring Ezekias at tinipon niya ang mga pinuno ng lungsod. Magkakasama silang pumunta sa templo ni Yahweh. May dala silang 7 toro, 7 lalaking tupa, 7 kordero at 7 lalaking kambing na handog pangkasalanan para sa kaharian, sa templo at sa Juda. Iniutos ng hari sa mga paring mula sa angkan ni Aaron na ihandog ang mga ito sa altar ni Yahweh. Kaya't pinatay ng mga pari ang mga toro at ang dugo nito'y iwinisik nila sa altar. Gayon din ang ginawa sa mga lalaking tupa at kordero. Ngunit ang mga lalaking kambing na handog pangkasalanan ay dinala sa harapan ng hari at ng kapulungan. Ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga hayop na ito. Pagkatapos pinatay ng mga pari ang mga kambing at ang dugo ng mga ito'y dinala nila sa altar at inihandog bilang pambayad sa kasalanan ng buong Israel. Sapagkat inuutos ng hari na ialay para sa buong Israel ang handog na susunugin at ang handog pangkasalanan. Naglagay din siya ng mga manunugtog sa templo ni Yahweh, mga Levitang tutugtog ng mga pompyang, lira at alpa. Ito ang utos ni David, ni Gad na propeta ng hari, at ni propeta Nathan ayon sa utos ni Yahweh na ibinigay sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Nakatayo doon ang mga Levita na may hawak na mga panugtog na ginamit ni David at ang mga pari naman ay ang may hawak ng mga trompeta. Iniutos ni Ezekias na ilaalay sa altar ang handog na susunugin. Kasabay ng paghahandog, inawit ang papuri kay Yahweh sa saliw ng trompeta at mga instrumento ni David. Ang buong kapulungan ay sumamba. Umawit ang mga awit at hinipan ang mga trompeta hanggang sa matapos ang pagsusunog ng mga handog. Pagkatapos, ang hari naman at ang kanyang mga kasama ang nagpatirapa at sumamba sa Diyos. Iniutos ni Haring Ezekias at ang mga pinunong kasama niya sa mga Levita na awitin para kay Yahweh ang mga awit at papuring likha ni Haring David at ng propeta niyang si Asaph. Buong galak silang umawit ng papuri, nagpatirapa at sumamba sa Diyos. Sinabi ni Ezekias sa mga tao, "Nalinisan ninyo ngayon ang inyong mga sarili para kay Yahweh. Lumapit na kayo at dalhin sa templo ang inyong mga handog na pasasalamat kay Yahweh." Nagdala nga ang buong kapulungan ng mga handog ng pasasalamat at ang iba na may kusang loob na nagdala ng mga handog na susunugin. Ang mga handog na susunugin para kay Yahweh ay umabot sa 70 toro, 100 lalaking tupa at 200 kordero. Ang inialay na mga handog ay umabot sa 600 toro at 3,000 tupa. Ngunit, iilan lamang ang mga pari at hindi nila kayang gawin lahat ang pag-aalay sa mga handog na susunugin, kaya tinulungan sila ng mga Levita. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataong makapaglinis ng sarili ang ibang pari, sapagkat naging mas masigasig sa paglilinis ng sarili ang mga Levita kaysa sa mga pari. Bukod sa mga handog na susunugin, marami rin ang taba ng mga handog na pagkaing butil at inumin. Sa ganitong paraan na ibalik ang dating pagsamba sa templo ni Yahweh. Tuwang-tuwa si Haring Ezekias at ang buong bayan sa ginawa ng Diyos para sa kanila sapagkat hindi nila akalaing ito'y matatapos agad. 2 Chronicles chapter 30. Inanyayahan ni Ezekias ang buong Israel at Juda upang idaos sa Jerusalem ang Paskwa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinadalhan din niya ng sulat ang mga taga-Ephraim at Manases. Pinag-usapan ng hari, ng mga pinuno at ng buong kapulungan na idaos ang Paskwa sa 2 buwan. Hindi ito naidaos sa takdang panahon sapagkat maraming pari ang hindi pa nakakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan at kaunti lamang ang taong natipon noon sa Jerusalem. Nagkaisa ang hari at ang buong kapulungan sa ganoong panukala. Kaya't ibinalita nila sa buong Israel mula Beersheba hanggang Dan na kailangang dumalo ang lahat sa Jerusalem upang idaos ang Paskwa ni Yahweh.
ang Diyos ng Israel. Ayon sa ulat, ito ang pagtitipong dinaluhan ng pinakamaraming tao. Ganito ang nakasaad sa paanyaya na ipinadala ng hari at ng mga pinuno. Mga taga-Israel, magbalik loob kayo kay Yahweh, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, upang kalingain niyang muli ang mga nakaligtas sa inyo na di nabihag ng mga hari ng Assyria. Huwag ninyong tularan ang ugali ng inyong mga ninuno at mga kababayan na nagtaksil sa Panginoong Yahweh. Kaya matindi ang parusa sa kanila ng Diyos tulad ng inyong nakikita ngayon. Huwag maging matigas ang ulan ninyo katulad nila. Sa halip maging masunurin kayo kay Yahweh. Dumulog kayo sa kanyang templo na inilaan niya para sa kanyang sarili magpakailanman. Paglingkuran ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh upang mapawi ang galit niya sa inyo. Kung manunumbalik kayo sa Kanya ang inyong mga kababayan at kamag-anak na dinalang bihag sa ibang bansa, ay kahahabagan ng mga bumihag sa kanila at pababalikin sila sa lupaing ito. Mahabagin at mapagpala ang Diyos ninyong si Yahweh at tatanggapin niya kayo kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Pinuntahan ng mga sugo ang lahat ng lungsod sa lupain ng Ephraim at Manases hanggang sa Zebulun. Ngunit pinagtawanan lamang sila ng mga ito. Mayroon din namang ilan mula sa Asher, Manases at Zebulun na nagpakumbaba at pumunta sa Jerusalem. Ngunit niloob ng Diyos na dumalong lahat ang mga taga-Juda at magkaisa silang sumunod sa utos ng hari at ng mga pinuno nila ayon sa salita ni Yahweh. Napakaraming pumunta sa Jerusalem noong 2 buwan upang ipagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Inalis nila ang mga altar sa Jerusalem na pinagsunugan ng mga handog at ng insenso at itinapon ang mga ito sa libis ng Kidron. Pinatay nila ang mga korderong pampaskwa noong 14 na araw ng 2 buwan. Napahiya ang mga pari at levita kaya naglinis sila ng sarili at nagdala ng mga handog na susunugin sa templo ni Yahweh. Muli nilang ginampanan ang dati nilang tungkulin ayon sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Iwininisik ng mga pari sa altar ang dugong ibinigay sa kanila ng mga levita. Marami sa kapulungan ang hindi pa nakakapaglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan. Kaya nagpatay ang mga levita ng mga korderong pampaskwa upang maging banal ang mga ito para kay Yahweh. Kahit marami ang hindi pa nakakapaglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan, kumain na rin sila ng korderong pampaskwa. Karamihan sa mga ito ay buhat sa Ephraim, Manases, Issachar at Zebulun. Gayunman, nanalangin ng ganito si Ezekias para sa kanila. O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno, patawarin po ninyo ang lahat ng sumasamba sa inyo ng buong puso kahit hindi sila nakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Pinakinggan ni Yahweh si Ezekias at pinatawad ang mga tao. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Buong lakas na umawit ng papuri, araw-araw ang mga pari at mga levita kay Yahweh. Pinuri ni Haring Ezekias ang mga levita dahil sa maayos nilang pangangasiwa ng pagsamba kay Yahweh. 7 araw na ipinagdiwang ng bayan ang kapistahang iyon. Nag-alay sila ng mga handog pangkapayapaan, kumain ng mga handog at nagpuri kay Yahweh, ang Diyos na kanilang mga ninuno. Nagkaisa ang kapulungan na ipagpatuloy ng 7 araw pa ang pista, kaya 7 araw pa silang nagsaya. Nagkaloob si Haring Ezekias ng 1,000 toro at 7,000 tupa para sa pagtitipong iyon. Ang mga pinuno naman ay nagkaloob ng 1,000 toro at 1,000 tupa para sa mga tao. Dahil dito, maraming mga pari ang naglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan. Masayang-masaya ang lahat, ang mga mamamayan ng Juda, ang mga pari at ang mga levita. Gayon din, ang lahat ng dumalo buhat sa Israel at ang mga dayuhang nakikipanirahan sa Israel at sa Juda. Noon lamang nagkaroon ng ganoong pagdiriwang sa Jerusalem mula noong panahon ni Solomon na anak ni Haring David ng Israel. Tumayo ang mga pari at ang mga levita at binasbasan ang mga tao.
Ang panalangin nila ay nakaabot sa tahanan ng Diyos sa langit. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at amen.